na, tutuloy yung dugo pa. Tutuloy yung dugo. Nitong mga nakaraang linggo, magkasunod ang karumal-dumal na pagpatay sa ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP. Sa Quezon City, isang babaeng pulis at kanyang anak ang iniulat na nawawala. Makalipas ang 2 linggo, natagpuan ang bangkay ng mga biktima na nakabalot sa plastik at itinapon sa 2 magkakalayong lugar. Sa Bulacan, isang pulis din ang nawala. Sige na, tutuloy yung dugo pa. Tutuloy yung dugo. Kalaunan na lamang pinatay ang biktima at nadiskubring ibinoon pa sa septic tank. Ano ang motibo sa pagpaslang sa mga biktima? January 19, iniulat na missing o nawawala ang pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido, 38 taong gulang, at kanyang anak na si John Ismael Mollenido, 8 taong gulang. Mismo ang dating asawa ni Diane na isa ring pulis ang nag-report na nawawala ang mag-ina. Hapon ng January 24, isang bangkay ang iniulat na natagpuan sa may creek sa kahabaan ng Pulilan Bypass Road, Barangay Dulong Malabon, Pulilan, Bulacan. Nahanap ng reporter's notebook ang isa sa mga residente na unang nakadiskubre sa bangkay. Nagpapalipad sila doon ng drone sa lugar nang tanungin sila ng isang grupo na una raw nakapansin na garbage bag na hugis tao. Tinanong po nila kami if taga Pulilan po kami since taga Cavite po yata sila. Tapos tinuro po nila yung plastic garbage bag sa baba. Kung hindi po siya dudungawin, hindi po siya kita since medyo halos kapantay na po nitong road yung bangkay po. At nang subukang paliparan ng drone ang tinuturo ng grupo, dito na nila nakita ang kahina-hinalang garbage bag sa may gilid ng kalsada. Bali yung sa side po namin is parang yung paa po. Since doon po yung medyo manipis na part ng garbage bag. And then parang nakatalikod po siya. Tapos medyo malaki po talaga yung supot, yung garbage bag. Parang patay na hayop sobrang baho talaga. Tapos medyo may uod na din yung bandang paa. Isang tingin lang ako, tapos medyo, alam mo yung parang medyo kinabahan ka agad na may instinct ka na parang tao nga, ganun. Agad na inireport sa barangay ang kanilang natuklasan. Pinuntahan po agad si SK po namin, saka yung isang kagawad namin na duty that day. Nakipag-ugnayan po sila sa PNP Pulilan. Nagpunta naman po agad ang PNP Pulilan at binerify po yung bangkay nga po yung nasa baba. Hindi nagtagal, kinumpirma ng mga pulis na ang bangkay na natagpuan sa Bulacan ay ang nawawalang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido. Sumailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Lumalabas na yung kinamatay ng biktima ay yung gunshot wound sa kanyang ulo. At actually itong biktima na pulis ay medyo in the state of decomposition na yung kanyang cadaver. Pero hindi pa rin natatagpuan ang kanyang 8 taong gulang na anak. Isa sa mga itinuring na persons of interest noon ang dating asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Sa akin, natural lang naman yan na maging kasi dati kong asawa. May mga bagay na hindi namin napagkakaunawaan. Nananawagan doon si Police Senior Master Sergeant John Mollenido, maging ang ina ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido sa mga posibleng may alam sa kinaroroonan ng kanyang apo na si John Ismael. Doon po ako nag-aalala, doon po sa nawawala pa namin anak. Baka hawak niyo pa po si Mahing or nakikita niyo si Mahing, pakibalik na lang po sa amin. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Sana po ibalik niyo lang po sa amin ang buhay. Kung sino man ang andyan na yung anak ko, nakita ko na. Sana ilabas niyo na yung apo ko, maawa naman kayo.
Agad ding binuo ng Philippine National Police National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO ang SITG o Special Investigation Task Group para tutukan ang kaso. Habang nagsasagawa ng investigasyon at patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang nawawalang anak ng biktima. January 29, isang bangkay ang iniulat namang natagpuan sa Victoria, Tarlac na halos 100 kilometro ang layo mula sa Pulilan, Bulacan, kung saan natagpuan si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido. Isang liblib na kalamansi farm ang pinagtapunan sa bangkay. Nahanap din ng reporter's notebook ang isa sa mga unang nakakita sa bangkay. Kwento ng magsasakang si Harrison Guzman. Papunta siya noon sa kanilang bukid sa Sitio Malinis, Barangay Maluwid, nang makakita ng kahina-hinalang itim na plastic sa may damuhan. Dito po, habang nagdadama ako dito sa area na to, napansin ko yung mga kanahin, parang nakabalot na na isang na bagay. So nagduda ako kaya nireport ko sa aming kagawad. At doon po yung banda yung paa, tapos dito yung ulo. Pag di mo talaga lalapitan, in close na talaga kayo. Hindi mo siya maamoy. So based sa investigation na lumalabas, bali 11:30 to 12 noon nung dinamp yung bangkay nga rito, ma'am. Bali ang tracing, madam, dyan dumaan yung dinaanan natin. Dyan din siya nag-exit. Pa ganitong oras, halos wala kang makikitang tao doon. Ang makikita mo lang doon, yung mga farmers na pupunta sa bukid nila. Siguro nakita nila na medyo isolated yung area, medyo walang katakatao. Kaya doon nila tinapon. Nung nakita namin, coordinate kami sa SOCO para i-process yung lugar. Sa isang punerarya sa Tarlac, agad na pinroseso ang bangkay. Dumating din doon ang ilang pulis ng NCRPO at ang ama ng bata na si Police Senior Master Sergeant Jan Mollenido. Siya ang nagkumpirma na ang bangkay ay ang nawawala nilang anak na si John Ismael. Base po sa mga uling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Ito ang huling kuha ni John Ismael nung siya'y buhay pa habang suot ang jacket na ito. Tugma sa suot ng bangkay na natagpuan sa Victoria, Tarlac. Ano nga ba ang nangyari bago natagpo ang walang buhay ang mag-iina? Sa investigasyon ng PNP, natuklasan na noong January 16, umalis ang mag-inang Dayan at John Ismael sa kanilang bahay sa Taguig City at bumiyahe papuntang Novaliches, Quezon City. Tinagpuraw noon ni Dayan ang car agent at inaanak sa kasal na si Pia Panganiban. Dahil na-report nga na doon siya huling pumunta doon sa bahay ng agent na ito dahil yun ang kanyang katransaksyon noong January 16. Doon siya huling nakita. Doon ngayon tumutok ng investigation. Lumabas sa investigasyon na ibinebenta raw noon ni Dayan ang kanyang sasakyan sa tulong ni Pia. Yung sasakyan na dala niya ay ibebenta niya yon para pambayad niya doon sa nauna nilang transaksyon na bibili niyang SUV. Isang CCTV footage rin ang napasa kamay ng Quezon City Police District o QCPD. Doon po nakita na ito pong agent na ito ay may kausap na tao. Doon makikita nung gabi, nung araw ng nawawala si Dayan. Natukoy at natunto ng mga pulis ang lalaking kausap ng car agent na si Pia sa video. Pinangalanan ng lalaki na si Hill D. Itong si Hill ay kumpare ng suspect na asawa ni Pia. Ano to siya, rider, kung may mga kailangan silang papabili, yun yung kanilang inuutos-utusan. Kaya siya, nung time na yon, nandun siya, nung gabi na yon. Nung 16 po nung gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan na papuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung
biktima po na nasasabi po. Then nag-lock po, then dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua yung hindi ko kilalang babae na nasa loob ko, na nakaganon po. Nakita rin daw niya kung ano ang sinapit ng 8 taong gulang na bata sa kamay ng mga suspect. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Then yung bata, buhat-buhat na nila yung gasawa, nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sa ginawang post-mortem examination, asphyxia by suffocation ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Pagkatapos itapon ang mga katawan ng mag-inang Molinito sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac. Sa hotel na ito sa Fairview, Quezon City, dumiretso ang itinuturong mga mastermind sa krimen. Kasama ng mag-asawa ang kanilang 3 anak na nag-check-in at lumabas sa hotel na ito. Didispose sila yung mga katawan. Merong psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. January 30, inaresto ng mga pulis ang mag-asawa at si D. Sagot ka. Opo, sir. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ikaw ay inuuli namin. Sali pagpatay. Ikaw may karapatang kumuha ng sarili mga abogado na magtatanggol sa iyo. Wala. Sa salaysay na ibinigay ng mag-asawang Pia at Christian Panganiban, may tinuturo silang mastermind. Paano niya pinatay si Ninang? Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan pinatay si Sa hideout po. Pinaluhod niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta, napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi ko na ako yung bata mo akong gagalawin. Anak mo yan. Nitong nakalang Lunes, isang suspect pa ang sumuko sa mga pulis. Kinalala siyang si Maribel Panganiban, kapatid ni Christian. Una na siyang nagbigay ng panayam sa GMA Integrated News. Kayo po ba isampot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang? Witness po ako. Ako po nakakita. Allegedly, ay nung 15 pa lang ay pumunta na siya doon. Namili sila ng mga garbage bag, plastics, yung mga tape, gano'n. Nung pag nagbalot, siya kasi yung katuwang nung magligpit ng mga bangkay. Ang 4, kasalukuyang nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDO ng QCPD. Sinampahan sila ng kasong 2 counts of robbery with homicide and theft. Si Hill ay inquested po siya noong February 1. At itong mag-asawa na si Pia at saka si Christian ay nag-avail ng Article 125. Ibig sabihin, naghingi sila for preliminary investigation. Sa profile checking na ginawa ng PNP, lumabas na may mga naging kaso noon ng mag-asawang suspect. Ito kasing mag-asawa ay talagang may mga history na rin sila ng estafa at saka yung sabay and sell. Oo. Nadiskubre rin na isa palang dismissed police si Christian Panganiban. Pulis siya noong 2012 at na-dismiss siya ng 2019. He was dismissed from the service due to grave neglect of duty. Sa pahintulot ng PNP, pinuntahan namin kung saan nakakulong ang mga suspect. Pero habang kinukunan ng aming team ang mga suspect, Natatakot po sila. biglang nagbigay ng panayam ang isang suspect na si Pia. Wala ring abogado ang mga dinakip noong mga oras na yon. Hindi ko kayang gumawa na pumatay ng bata.
Pero agad din kaming pinigilan ng PNP at hindi raw maaring ma-interview ang suspect. Samantala, inabsuelto naman sa kaso ang asawa ni Dayan na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Hindi nag-file ng complaint ang kapatid. Pero sa ngayon, itong si John ay under custody ng National Capital Region Police Office, restrictive custody dahil person of interest pa rin siya. Sa isang press con nito Martes, pinaliwanag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, posibleng pinag-interesan daw ng mag-asawang suspect ang perang pinagbila ng sasakyan ng biktima. Parang pinag-interesan yung 450,000 na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi, imbes ibigay sa kanya yung pera, binilil na siya. Dagdag pa ni Secretary John Vic Rimulya, Case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Dayan na si John Mollenido. Patuloy pa rin yung ating case build-up doon at pangangalap pa ng mga ebidensya para po mapagtibay nga itong kaso na isasampa sa kanila. halos 1 linggo lang matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa mag-inang pulis. January 24, isang pulis ang iniulat na nawawala sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Kinilala siyang si Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr., 46 na taong gulang, miyembro ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 3. Sa CCTV video na nakuha ng Police Regional Office 3, nakunan si Kasaway sa isang compound sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Nahagip din sa video ang lalaking nakasombrero at naka-jacket na pula na isa umanong asset ni Kasaway. Kinilala siyang si Julian o alias Bon Salamat. Pero ang mga sumunod na eksena, hindi na nahagip ng CCTV. Ilang saglit pa, umalingaw na ang magkakasunod na putok ng baril. Kapansin-pansin din na napalingon ang mga lalaking nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Saka muling nahagip ng CCTV ang asset na si Salamat na nag-uutos sa mga kasama. Sige na, sige na. Sige na. Sige na, tutuloy yung dugo pare. Tutuloy yung dugo. Sa tulong ng CCTV camera, natukoy kung sino yung mga sangkot sa krimen. Yun yung pwesto ng CCTV na nakakuha sa pangyayari. Dito sa labas ng kalsada, merong mga CCTV rin. Pero hindi pang karaniwan ng mga pwesto. Tingnan nyo naman, mga nakatungo, mga nakatingala. Hindi natin alam kung gumagana yan. Pero ngayon lang ako nakakita ng mga CCTV na ganyan ang pwesto. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang Malolos City Police. Sinubukan namin kumuha ng update dito sa Malolos City Police Station tungkol sa kaso ng pinatay na pulis. Pero mahigpit daw ang bilin sa kanila na huwag magbigay ng anumang update sa media. Ganon din ang bilin sa Bulacan Provincial Police Office. Ipinapaubayan na lang daw nila sa mas nakatataas sa kanila ang pagbibigay ng update tungkol sa kasong ito. Pero sa impormasyong nakuha namin mula sa hepe ng istasyon, matapos ang krimen, ikinuwento raw ng gunman ni si Salamat sa isang kasamahan ang ginawang krimen at kung saan ibinaon ang bangkay ng biktima. Hanggang sa makarating ang mga impormasyon sa isang pulis Malolos na si Police Corporal Vivencio Abalos. Pero hindi raw i-report ni Abalos ang nalamang krimen sa kanilang istasyon. Hanggang sa nakatakas na lang ang gunman. Nang malaman ito ng Malolos Police, agad na pinuntahan ng mga otoridad para kumpirmahin ang itinurong posibleng lokasyon umano ng biktima. January 30, sa isang video, hinukay ng mga otoridad ang isang septic tank o Poso Negro kung saan daw inilibing ang nawawalang pulis. Ang septic tank, tinambakan na ng mga basura at binuhusan pa ng simento. Nang maiaho ng bangkay, nadiskubring may tama ito ng bala sa katawan at naaagnas na ang biktima. Ngayon ay February 5, 6 na araw na ang lumipas mula nang madiskubre ang katawan ng pinatay na pulis dito sa Barangay Mohon. Pero hanggang ngayon, nakakordon pa rin itong crime scene. 24 oras na nagbabantay ang mga pulis para matiyak na mapreserba itong lugar. Ang plano kasi ng PNP ay mag-apply ng search warrant sa korte para mahalughog ang lahat ng sulok nitong lugar. Sa press conference ng DILG kasama ang PNP nitong Martes,
Tinukoy nila ang motibo sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Kasaway Jr. Ayon sa investigasyon ng pulisya, during the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat. Doon sa statement ng ating witness, sabi niya, itong si Kasaway, magiging problema na nila. Because last December, yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Kasaway. idinitali rin nila kung paano ginawa ang krimen. In-identify mismo ng asawa niya na yun si Staff Sergeant Kasaway. Based from the SOCO report, Corporal Kasaway, mayroon siyang 3 tama ng baril, 1 sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Sige na, tutuloy yung dugo pare, tutuloy yung dugo. 11 naman ang natukoy ng mga otoridad na suspect sa pagpatay. 4 ang naunang naaresto ng pulisya. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat. Nito lang Miyerkules, May karapatan kang manahimik. Kung ano man ang iyong sasabihin, pwede magamit laban o pabor sa iyo. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. hawak na ng PNP ang gunman ng si Julian Salamat matapos maaresto ng Tagum City, Davao del Norte Police. Sumuko na rin ang 2 pang suspect na kinalalang sila Albert Maglinis at Marvin Gallianito, habang 4 na suspect pa ang at large at patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Sakaling mapatunayang nagkasala, haharap sa kasong murder ang mga suspect. Pinapakita nito yung kawalan natin ng takot, lalo na sa mga people in authority. And technically, this will also mirror yung tinatawag natin na failure in state law enforcement as well as in effective governance. Kasi kung yung mga nasa uniforme, kagaya nila, ay maaaring magkaroon ng mga ganito, masangkot sa ganitong mga uri ng krimen na kung saan sila mismo yung biktima, more so yung mga ordinaryong mga mamamayan. Ano? So yung pangamba na idinudulot nito sa ating mga kababayan, nandoon talaga. Karumal-dumal ang sinapit ng mga pulis na pinatay. Ang masaklap, pati minor de edad, dinamay. At ang mas nakababahala, may mga pulis na isinasangkot ngayon sa krimen. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.